Ano nga ba ang naging journey ko sa S-Loan? Paano ako nag-activate S-Loan computation? Kung paano nga ba magbayad sa S-Loan? Tara, alamin natin. Paano nga ba ma-activate ang ating S-Loan o Shopee Loan? Tara, alamin natin. Pero una sa lahat, ano nga ba ang S-Loan? Ito ay Shopee Loan na may credit limit na up to 100,000 at pwede nyo itong bayaran sa loob ng 12 months. So, paano nga ba ako nagkaroon ng S-Loan? Halos 3 months ko pa lang na-activate ang aking SPayLater. Siguro dahil nga good payer ako at lagi akong advance mag-payment sa Shopee PayLater, kaya nagkaroon na rin ako agad ng S-Loan. So, ayun nga, dali-dali ko na rin siyang inactivate. So, ito nga, pag-open ko, ito yung sabi na pwede ka nga daw makapag-cash loan ng up to 100,000. At meron din dito, loan simulation, na kung saan pwede nating malaman kung magkano yung magiging monthly natin, depende sa uutangin natin. Yan, meron siyang 10,000, payable up to 12 months, at itong 100,000. Yan yung magiging monthly payment niya kapag ayan yung pinili nyo. Tapos after nyan is pinindot ko ng activate at need ko na ng verification code. So ito nga, pagka-receive ka ng code ay tinype ko na rin siya at pinindot ko na yung next. Kung na-approve na kayo sa SPayLater, mas maganda na ito na rin yung gamitin yung ID para mas madali rin kayo ma-approve kasi lahat ng information dito ay dun rin halos makukuha. Meron lang dito ang additional information na nakablanko pa, kaya yun na lang yung sasagutan ninyo kasi nga halos lahat ay nasagutan na dun sa may SPayLater. Tapos ayan, pipindutin nga lang natin yung mga wala pang mga sagot at i-check na rin natin yung mga information kung tama ba siya. Tapos itong i-check na rin natin yung mga dapat i-check dyan. Tapos pindutin natin yung confirm. Pagka-confirm natin, magwe-wait lang tayo dito saglit at lalabas na yung facial verification. Syempre, kung sino yung nasa ID, yun din dapat ang ilagay natin sa facial verification. Yung ginamit kong ID dito ay yung asawa ko, kaya siya yung ilalagay ko dito. Pero aking Shopee account yon. Pagka-confirm ng facial verification at ito nga sabi na re-reviewin after 1 working days ang aking application. So ito nga, dahil umabot na ng 2 days ay nag-chat na ako sa customer service. Nagkataon kasi na nag-activate ako noong Friday. Ang sabi ng customer service ay hindi daw sila nagpa-process ng application kapag Sabado at Linggo. Tapos ito kanina lang, Monday, na-approve ng aking application at nagkaroon ako ng 5,000 na credit limit. I-explore pa natin tong S-Loan, kaya kung may mga question kayo, i-comment nyo sa baba. Kaya yun lang. Tara, sabay-sabay nating alamin kung magkano ba ang magiging interest at magkano rin ang monthly dito sa S-Loan. So bago natin alamin, saan nga ba mapupunta ang pera kapag nag-withdraw tayo sa S-Loan? Tanging sa Shopee Pay Wallet lamang siya mapupunta. At kung gusto natin siya ilipat sa bangko o kaya sa GCash ay sa ibang video na lang natin gagawin yun. Tuturuan ko rin kayo kung paano. May makikita rin kayo dito ang loan protection. Tara, alamin natin kung para saan nga ba ito. Ang loan protection na ito ay may i-offer sa atin na dalawang services. Ang una nga ay itong late fee waiver. Dito ay sinasabi na sila lang daw magwi-waive ng late charge sa ating first overdue loan. Tandaan na sa first overdue loan lang ito mangyayari. At ang pangalawa naman ay itong credit life insurance. Dito naman ay kapag namatay kayo at pasok dito sa lahat ng nakabox yung klase ng pagkamatay ninyo ay sasagutin na nila ang outstanding loan amount kasama na yung interest. At 0.2% lang ang monthly service fee nila. So ito na nga, sisimulan natin sa pinaka-minimum na amount na pwede nating mautang. Itong worth 2.5. Meron siyang admin fee na 1% na equivalent to 25 pesos. Kaya ang marireceive na lang natin ay 2,475. Sa loob ng 3 months, ang magiging monthly bill natin ay 962.09 centavos. Ang monthly interest sa S-Loan ay 4.95. Kukwentay natin sa 2.5 na utangin natin dito sa loob ng 3 months ay magkakaroon siya ng interest na 371.22 centavos. Next naman ay kung uutang tayo ng 2.5 at babayaran natin sa loob ng 6 months. Same amount pa rin na marireceive nyo pero ang monthly nyo na ay worth 540.41 centavos. Yung monthly principal amount kapag tinimes natin yan sa kung ilang buwan ang babayaran natin, ang magiging total niyan ay yung amount din na inutang natin. Pero dahil nga utang to ay meron tayong interest na babayaran. Interest niya ay same pa rin pero ita-times na natin siya sa 6. Kaya ang total interest niya sa loob ng 6 na buwan ay 742.44 centavos. Next naman ay kapag umutang tayo ng 3,000, dito muna tayo sa loob ng 3 months. Meron pa rin siyang 1% na admin fee na worth 30 pesos kaya 2,970 na lang ang marireceive natin. Monthly na babayaran natin ay worth 1,148.51 centavos. Ang monthly interest natin ay worth 148.51 centavos. Pero kung ita-times natin siya sa 3, ang magiging total niya ay 445.53 centavos. Next naman ay 3,000 sa loob ng 6 months. Same amount pa rin ang marireceive nyo pero ang monthly payment niya na ay 648.49 centavos.
Ang interest niya ay 148 and 49 centavos, kaya ita-times na lang natin siya sa 6. Ang total niya ay 890 and 94 cents. Next naman ay 4,000. Ang admin fee para sa 4,000 ay 40 pesos at ang marireceive na lang natin ay 3,960. Ang magiging monthly payment natin sa loob ng 3 months ay 1,531 and 34 cents. Ang monthly interest nito ay pumapatak ng 198 and 1 centavo sa loob ng isang buwan. Pero kung ita-times natin siya sa 3 buwan, ang magiging total nito ay 594 and 3 cents. Next naman ay 4,000 na babayaran natin sa loob ng 6 months. Same pa rin ang amount na marireceive nyo, pero ang magiging monthly payment niya na ay 864 and 66 cents. Parehas lang silang magiging interest, pero mas mababa lang dito ng piso. Pero yun nga, kailangan natin siyang i-times 6 dahil babayaran natin ito sa loob ng 6 na buwan. Total niya ay 1,187 and 94 cents. Next naman natin ay itong worth 5,000. So magkano nga ba siya sa loob ng 3 months? Ang admin fee niya ay 50 pesos at ang marireceive na lang natin ay 4,950. Ang monthly payment sa loob ng 3 months ay worth 1,914 and 18 cents. So magkano ba ang magiging interest sa loob ng 3 months? Ang monthly interest niya ay 247 and 51 cents. Kung ita-times natin yan sa 3 ay magiging total niya ay 142 and 53 cents. Next naman ay 5,000 sa loob ng 6 months. Same amount pa rin ang marireceive nyo, pero ang magiging monthly nyo na ay 1,080 and 82 cents. Ang monthly interest niya ay 247 and 49 cents. Pero yun nga, ita-times natin siya sa 6. Ang magiging total niya ay 1,484 and 94 cents. Kung wala naman talaga kayong importante at kailangan bilhin, ay wag na kayong umutang kasi malaki yung interest nila. Pero kung sa tingin nyo deserve nyo naman at kaya nyo naman magbayad, ay umorder na kayo. Kaya yun lang. Paano nga ba magbayad sa S-Loan? Tara, alamin natin. So ito na nga, pumunta muna tayo sa Shopee at pindutin natin yung ating S-Loan. Pagka napindutin nyo yung S-Loan is ganito yung makikita nyo. So dahil due date ko na nga bukas, September 17, ay makikita nyo na agad na kailangan nyo na magbayad. Itong Pay Now na 962 and 9 centavos. Umutang kasi ako nung August 17 ng worth 2.5. Tapos yan, pag pinindot nyo yun, ay makikita nyo yung details ng inyong mga loan at mga monthly payment details nyo rin. So ayan, yung worth 2.5 ay babayaran ko sa 3 buwan ng 962 and 9 centavos. Nagkaroon din siya ng interest na 300 plus or 400 almost. So ayan, pindutin na natin yung Pay Now. Tapos makikita nyo dito yung payment option. I-click lang natin yan. So unang-unang option na nga dyan ay ang InstaPay. Next naman ay Shopee Pay, pero nga dahil wala siyang balance dahil nga kababayad ko lang dito sa SPay Later, ay eto na muna tayo sa e-wallet. Tignan natin. Ayan yung mga option niya, pwedeng 7-Eleven, M. Luwilier, GCash na may handling fee na 1%, SM Bills, Coins PH, at marami pang iba. Next naman ay over the counter, ayan din siya. Tapos, lastly naman ay yung online banking na marami ring option. Kaso yung iba may handling fee dyan or may mga minimum na amount. So, dahil nga GCash ang gagamitin natin, ay pipindutin na natin ito. So, ayan, same process lang. Need natin mag-enter ng ating email address. Tapos, ayan, magda-reconnect na tayo sa GCash at in-enter na natin ang ating details. Yan, enter number lang natin. Tapos, yung code na marireceive natin. At, syempre, yung PIN din. Tapos, ayan, i-click lang natin at i-proceed na natin para maging payment successful na. Tapos ayan, dahil nga payment successful na, ay nakahinga na naman ako ng maluwag sa loob ng 1 buwan. So ayan, ang tip ko sa inyo, kung meron na kayong S-Loan is alagaan nyo siya. Huwag kayong magpapa-late payment dahil nga malaki ang posibilidad na ma-frozen siya at hindi nyo na talaga siya magamit. O kaya, 1 buwan nyo siya bago ulit magamit. Sana nakatulong ang videong ito sa inyo.